Mahigit 1,000 fish cage ng tilapia ang naapektuhan na nagresulta sa milyon-milyong pisong pagkalugi ng mga operator. Sa video na binahagi ng ilang residente sa Ramon, Isabela, makikita ang napakaraming patay na tilapia ang lumulutang na lamang sa mga fish cage at hindi na maaaring ibenta. Nagsimula umano ang fish kill noong Miyerkules at lalo pang lumala kinabukasan. Ayon sa mga mangingisda, mas mabigat ang kanilang pagkalugi dahil nakatakda na sanang anihin ng mga isda sa susunod na linggo. Kinumpirma ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na oxygen depletion o matinding pagbaba ng dissolved oxygen sa tubig ang sanhi ng fish kill. Bunsod ito ng kombinasyon ng matinding init ng panahon, mababang antas ng tubig sa dam, polusyon, pagbabago ng panahon at pagdami ng algae na kumukonsumo ng oxygen sa tubig. Upang makabawi kahit papaano sa puhunan, napilitan ng ilang operator na ibenta mga natitirang buhay na tilapia sa halagang 30 pesos hanggang 50 pesos kada kilo. Malayong mas mababa sa karaniwang presyo ng 140 pesos hanggang 180 pesos kada kilo. Ang mga patay na isda naman ay agad na ibinaon sa lupa o ginawang patuka upang maiwasan ang mabahong amoy at posibleng kontaminasyon. Kasalukuyan nang nakikipagtulungan ng pamahalang lokal sa BFAR upang makapagbigay ng tulong sa mga naluging mangingisda at fish cage operators. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kyle Selva, SMNI News. Tiniyak ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap na patuloy na makakaasa ng suporta ang mga pamilya ng mga nasawing Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Father Yap, mula pa lamang sa unang araw ng trahedya ay kasama na ng universidad ang mga pamilya ng dalawang estudyante. Anya, personal siyang nagtungo sa Arlington Memorial Chapels upang makiramay sa pamilya Baterbonia. Nakasama rin niya ang mga ito sa panalangin at personal ding humingi ng paumanhin. Sinabi rin niyang nagpadala ang Ateneo ng mga kinatawan sa burol at libing ni Rene sa Agusan del Sur. Samantala, isang Filipino Jesuit naman ang ipinadala sa Nigeria upang samahan at alalayan ng pamilya ni Divine Adili sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Iginiit ni Father Yap na nakapagbigay na ang universidad ng tulong at iba pang suporta sa dalawang pamilya at nangako magpapatuloy ito sa mga susunod na taon. I would like to say that we have been since day one with the Baterbonia and Adili families. We have condoled with them, we have apologized, we continue to condole with them, we continue to apologize. And we have offered and have given support and assistance to them, and we will continue to do so over several years. Tumanggi naman si Father Yap na magbigay ng karagdagang detalye hinggil sa kanilang naging pag-uusap ng mga pamilya bilang paggalang sa kanilang pribadong pagdadalamhati. Ang pahayag ni Father Yap ay kasunod ng kanyang personal na pagharap sa NBI Homicide Division matapos ipasabpi na. Personal din niyang isinumite ang mga dokumentong hinihingi ng NBI kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ni Baterbonia at Adili. Samantala, tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag sa mga naiwang pamilya ng mga nasawi na mananatiling patas at profesional ang isinagawang investigasyon ng ahensya. We will be fair, we will be professional dito. Kung ano at saan tayo dadalhin ng mga ebidensya, doon natin dadalhin yan. At the end of the day, we will have our findings and it will be the OJ who will make an assessment kung ano yung, if there's criminal liability, sila yung magbibigay ng tamang direction dyan. Umaasa ang NBI na magkakaroon ng resulta ang isinagawang investigasyon sa susunod na linggo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNI News. Kasunod ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, nananawagan si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa Kongreso na higpitan ang batas sa pagmamay-ari ng baril. Layunin nitong mapanagot din ang mga lisensyadong gun owner na nagpabaya sa kanilang mga armas. Ayon kay Remulla, may kakulangan sa umiiral na batas dahil wala umanong tahasang criminal liability laban sa isang gun owner kung ang kanyang rehistradong baril ay nagamit ng ibang tao sa paggawa ng krimen.
Ipinaliwanag ng kalihim sa ilalim ng Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, limitado ang mga kasong maaring isampa laban sa mga may-ari ng baril kahit mapatunayan ang kanilang kapabayaan. Ang panawagang ito ay kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at marami ang nasugatan. Sa paunang investigasyon lumabas na ang isa sa mga baril na ginamit ay service firearm ng tiyahin ng isang sospek na isa ring pulis. Ang isa naman ay rehistrado sa isang security agency sa Cebu. Dahil dito, sinabi ni Remulla na haharap ang naturang police officer sa kasong malversation bukod pa sa administrative case na iimbestigahan ng NAPOLCOM. Samantala, posibleng managot din ang security agency dahil sa kabigong iulat ang pagkawala ng kanilang rehistradong baril. Bukod dito, hinihikayat ni Remulla ang Kongreso na repasuhin ang batas sa pagmamayari ng baril at maglagay ng mas mahigpit na criminal liability upang matiyak ang pananagutan ng bawat lisensyadong gun owner at maiwasan ang pag-ulit ng mga kahalintulad na trahedya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.